Kumunat ang noo ni Agatha, nakitang walang katotohanan na sasabak sila sa isang digmaang sibil sa kanilang pagtakas, na mabisang isang kilos na pagpapakamatay. Dahan-daang isinalaysay ni Isabela ang mga pangyayari gaya ng inilarawan sa mga tekstong pangkasaysayan. Marami tulad ng inakala ni Agatha na ang digmaang sibil ay hanggal. Dahil sa digmaang sibil, ang Federation ay dumanas ng mabibigat na pagkatalo. Dahil natalo ang dalawang sa mga mangkukulam, na siya ring mga nangungunang pwesto noong panahong iyon, na naging dahilan upang ang mga mangkukulam ay tuluyang humiwalay sa mortal na pangkat ng migrasyon. Ang paksyon na kalaunan ay naging simbahan ay nagsimulang manghuli ng mga hindi nakikipaglaban na mangkukulam na wala sa kanilang panig. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito, maibabaon ng lubusan ng simbahan ang nakaraan nito. Dahil sa digmaang sibil na ito, ang mga mortal ay nakalaya mula sa kontrol ng federasyon, na itinatag ang 4 na dakilang kaharian, na naging dahilan upang ang bilang ng God Punishment Warrior ay lubhang nabawasan. Hinamak ni Nightingale ang naturang mga aksyon. Upang ibaon ang nakaraan, nanghuhuli sila ng mga mangkukulam at nilikha ang walang isip na makinang pangpamatay na God Punishment Stone. Si Isabela ay walang pagmamahal sa simbahan. Itinuloy niya ang buong buhay niya para sa isang layunin, na talunin ang mga demonyo. Wala siyang pakialam kung sino ang kumokontrol sa kontinente o kung sino ang naging pinuno, dahil ito rin ang orihinal na layunin ng Federation. Bagamat si Zero ay nabaliw sa kalaunan, ang kanyang kalooban sa pakikipaglaban sa mga demonyo at ang kanyang paniniwala ay mas matatag kaysa sa karamihan, kaya't pinili ni Isabela na manatili sa kanyang tabi at tulungan siya. Nang marinig ang mga salitang ito, nagalit si Nightingale kaya't binunot niya ang kanyang punyal. Hinawakan ni Agatha si Nightingale, hinimok siyang kumalma, itinuro na ang pagpatay sa isang pure witch, na nasa harap nila ay hindi makakapagpagising kay Roland. Pagkaraan ng ilang oras, si Nightingale ay masama ang loob na sinaklob ang kanyang punyal. Habang naghahanda sila sa pag-alis, biglang nagsalita si Isabela, binanggit na sinabi ni Zero na ang silid sa pagdarasal sa tuktok ng santuaryo ay maaaring magpapahintulot sa isa na humarap ng tapatan sa Diyos. Pag-alis sa piitan, sinuntok ng Nightingale ang pader sa pagkadismaya, wala pa ring paraan para magising si Roland. Habang si Agatha na consulter na nagpapaalala sa kanya na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, at ngayon ang tanging magagawa nila ay maghintay. Iminungkahi ni Agatha na dapat ipaalam sa Witch Union ang sitwasyon. Kaya si Nightingale na nagpupumilit na pigilan ang kanyang layunin sa pagpatay, ay nanumpa na pagbabayaran ito ni Isabela, habang si Agatha ay bumantong hininga at sinabi sa kanya na hanggat hindi niya pinapatay si Isabela, ayos lang dahil marami pa rin naman gamit si Isabela na maaaring makatulong sa kanila. Pagbalik sa kwarto ni Roland, natagpuan ni Nightingale si Anna sa kanyang tabi. Tahimik siyang umatras sa isang sulok, bumukas sa ambon, pagkatapos ay pumasok sa kwarto ni Roland. Paglapit sa gilid ng kama, nakita niya si Anna na nakahawak sa kanang kamay ni Roland, mahinang nagsasalita sa kanya. Nangako sila sa isa't isa na kung mamatay si Roland, pangungunahan ni Anna ang mga handang sumunod kay Roland upang ipagpatuloy ang kanilang laban sa simbahan hanggang sa dulo sa Slumbering Isle. Marahang hinawakan ni Anna ang mukha ni Roland, punong-puno ng luha ang mga matang sinasabi iyon. Ngunit si Roland ay buhay pa, halos mahimbing na natutulog lamang. Pinunasan ang kanyang mga luha, habang si Anna, na handang maghintay sa kanya, ito man ay isang araw, isang taon o habang buhay, na nangangakong mananatili sa kanyang tabi upang alagaan siya. Nakaramdam si Nightingale ng matinding kirot sa kanyang puso, isang sakit na mas hindi matiis kaysa sa anumang pisikal na pinsala. Habang siya ay nakayuko, mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib at ang kanyang mga luha ay umaagos. Samantala nakaramdam si Roland ng matinding sakit sa kanyang ulo at ang malabo niyang paningin ay unang bumungad sa puting kisame sa itaas nito. Habang unti-unting nanlilisik ang kanyang paningin, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Naupo siya bigla sa isang hindi pamilyar na setting, kalahati ay umaasa na ang labanan sa pagitan niya at si Zero ay nagpapatuloy pa rin sa. Sinubukan niyang magpatawag ng RPK para sa self-defense at tumingin sa paligid para hanapin si Zero, ngunit wala na siya sa rooftop ng paaralan. Isa itong modernong silid. Ang lugar ay medyo malawak, na puno ng kagamitan tulad ng isang telebisyon at iba pang modernong electronics at kasangkapan. May ilang magazine din sa coffee table na alam ni Roland na hinding-hindi niya bibilhin. Noon lang, ang balitang naglalaro sa telebisyon ay nakakuha ng atensyon ni Roland.
Ang balita ay nagulat ng isang gusali ng paaralan at ang paligid nito ay ganap na nawasak noong nakaraang gabi. Bumuka ang bibig niya. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata at tenga. Nagmamadaling buksan ang pinto. Ang nakita niya sa labas ay ang kalawakan ng isang modernized city. Biglang may tumahol sa kanya para tumabi. Isang babae na tumingin sa kanya na naiinis, ang kanyang tingin ay nanunuya sa kanyang kasuotan. At doon niya napagtantong naka-tank top at underwear lang siya. Nagmamadaling bumalik si Roland sa silid at malakas na isinara ang pinto. Tumawag siya ng malakas para lumabas si Zero. Sa kabila ng kanyang mga sigaw, nanatiling nakakatakot ang silid. Nalilito, naupo siya sa isang bangkito upang pagsamasamahin ang nangyari at alamin kung paano siya makakatakas sa lugar na ito. Kung saan pinagsama-sama ni Roland ang ilang upuan, pinagpatong ang mga ito mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit sa isang improvised na tore. At naghanda siyang tumalon pababa mula sa itaas, umaasang magising siya sa kakaibang panaginip na ito. O kung hindi man lang siya magising nito ay hindi masyadong masakit ang pagkahulog. Habang umiindayog siya pabalik-balik sa walang katiyakang stack, umalingaw-ngaw mula sa labas ng pinto ang tunog ng pagpihit ng susi sa lock. Paglingon niya, nakita niya ang isang maliit na batang babae na pumasok. Siya ay mga 11 o 12 taong gulang, may dalang pulang backpack at ang kanyang snow white na buhok at mapupulang-pulang mata ay kaagad na recognize. Siya si Zero. Sigaw ni Roland at siya rin ay tila nagulat nang makita si Roland, halata ang kanyang pagkagulat. Ngunit bago pa niya mapanatag ang sarili nang marinig si Zero, at tawagin siyang tiyuhin, bumagsak ang mga upuan at bumagsak siya ng malakas sa sahig. Nang matauhan siya ay biglang umikot ang tanawin sa kanyang paligid, para bang bumaliktad ang mundo at tumalsik ang kanyang katawan. Ang pamilyar na silid ng kanyang kastilyo sa lungsod ng Neverwinter ay muling natano. Nakatawag sa kanyang atensyon ang tunog ng isang kahoy na palanggana na tumama sa sahig. Lumingon siya at nakita niya si Anna na nakatayo sa kinatatayuan. Pagkatapos ay sumugod ito sa kanya. Pagkatapos ng mahabang yakap, hinaplos ni Roland ang kanyang pisngi, napansin niya kung gaano karaming timbang ang nawala sa kanya. Ang dati niyang payat na figura ay naging mas payat pa. Paghinga sa kanyang banayad na halimuyak, isang pakiramdam ng pinakamahabang kapayapaan ang napuno sa kanya. Gaano katagal ako nawala ng malay? Tanong ni Roland. 1 buwan sa loob ng 22 araw, sumagot si Anna. Namangha si Roland nang malaman na halos 2 buwan na siyang walang malay. Nagtaka siya ng malakas, iniisip kung paano siya nakakain. Ibinabaluktot ang kanyang mga braso, hindi na iiba ang pakiramdam kaysa sa karaniwan. Sumandal si Anna sa kanyang balikat, ipinaliwanag na walang kinakain si Roland. May ibang gumawa nito para sa kanya. Ipinaliwanag niya na ito ang kakayahan ni Nightfall na nagtanim ng binhi ng symbiotic sa loob niya. Ang kailangan lang gawin ni Nightfall ay kumain ng dagdag na bahagi. Si Roland ay makakatanggap din ng pagkain. Namangha si Roland sa loob na magkakaroon ng ganoong kakayahan. Bumaling si Roland kay Anna at nagpasalamat sa pag-aalaga sa kanya sa mga araw na ito. Pakiramdam niya ay malinis at sariwa pa rin ang kanyang katawan, ibig sabihin ay may naglalaba at nagpapalit ng kanyang damit ng regular. Ito ay dapat na isang nakakapagod na proseso. Umiling si Anna, ibinasura ang pagsisikap na walang halaga kumpara sa ginawa ni Roland para sa kanila. Tinupad ni Roland ang kanyang pangako sa mga mangkukulam, tinalo ang simbahan. Nabanggit ni Anna na ang bawat isa sa buong Witch Union ay handang gawin ang lahat para kay Roland. Bumulong si Anna na kahit hindi siya, ang iba ay sabik na ring alagaan si Roland. Hinawakan ni Roland ang kamay ni Anna, tumitig sa kanyang mga mata at marahan siyang niyakap at hinalikan, na nagpapahayag na mas gusto niya ang kanyang pangangalaga kaysa sa iba. Ilang sandali pa bago nila natiis na hatiin ang pamumula ng pulang blumong sa pisngi ni Anna. Nagmamadali niyang sinabi na kailangan niyang ipaalam sa bawat isa dahil sabik na silang naghihintay sa araw na ito. Gusto ni Roland na magpatuloy, ngunit nag-alala si Anna, iminungkahi niya na magpahinga pa siya. Iginiit ni Roland na malakas ang pakiramdam niya sa lahat. Namula si Anna at kumari pa ng takbo, sinabing babalik siya kaagad. Ngumiti si Roland at pagkatapos ay bumalik ang kanyang iniisip sa maliit na batang babae na nakita niya bago siya nawalan ng malay. Maaaring iyon ay si Zero? Bakit Tito ang tawag niya sa kanya? Ano nga ba ang nangyari? Habang siya ay nalilito, lumakas ang ingay sa labas ng silid. Isang grupo ng mga mangkukulam ang pumasok sa silid na nakapalibot sa kanya,
na medyo napahiya si Roland sa kanilang sama-samang tingin. Humingi siya ng paumanhin sa pag-aalala ng bawat isa. Sinubukan ni Agatha na gumamit ng Magic Stone para subukan ang mahiwagang enerhiya ni Roland, ngunit walang tugon. Ang pagsasabi ni Roland ay tila hindi nakuha ni Zero ang mahiwagang enerhiya o ang kanyang kakayahan. Nang tanungin kung mayroon siyang anumang mga alaala ni Zero, si Ashes ang unang humakbang, na nagtatanong kung paano papatunayan ito. Si Roland ang mismong Roland na kilala nila. Ang boses ni Nightingale ay nagmula sa kabilang panig ng kama, na nagpapatunay na siya ay talagang gumulong. Bagamat medyo malungkot ang kanyang ekspresyon, hindi na hinintay ni Kidlat na matapos magsalita si Roland, tumalon sa kama at yamakap ng mahigpit sa kanyang leeg. Sumunod naman ang ibang witches of the Union at lumapit din si Tilly, mahinang tinawag siyang kuya. Nakangiting hinawakan ang kamay ni Roland, mainit niyang sabi, "Maligayang pagbabalik, kapatid." Ang balita ng paggaling ni Roland ay mabilis na kumalat at lahat ay nagmadali upang makita siya, bakas sa mga mukha nila ang kaginhawaan sa kanyang pagbabalik. Matalinong pinili ni Roland na huwag magtanong tungkol sa mga usapin ng estado, na nauunawaan na ang kanyang mahabang pagkawala ay malamang na nagdulot ng kaguluhan sa mga tao sa lungsod ng Neverwinter. Ang kanyang kasalukuyang prioridad ay ang pasiglahin ang mga espiritu, na ipinaalam na ang kanilang hari ay maayos na muli. Sa gabi, isang marangyang piging ang ginanap sa loob ng kastilyo, at tiniyak ni Roland na ang lugaw, karne at inumin ay ipinamahagi ng patas para sa lahat ng mga mamamayan na makibahagi sa pagdiriwang. Pagkatapos ng kapistahan, bumalik si Roland sa kanyang kwarto at tinawag si Nightingale. Gayunpaman, walang anumang mga tugon. Muling tinawagan ni Roland si Nightingale, sinabing alam niyang nasa kwarto si Nightingale. Noon sa wakas ay lumitaw si Nightingale, ang kanyang mukha ay nalulumbay, mababa ang emosyon. Hihingi sana siya ng tawad, ngunit pinutol siya ni Roland at ayaw niyang makita nitong sinisisi ang sarili, lalo na at ligtas siya at hindi nasaktan. Ito ay hindi kailanman kasalanan Nightingale mula sa simula. Naikayam ni Nightingale ang kanyang kamao at mahinang sinabing binalaan siya ni Agatha tungkol dito, ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, hinayla siya ni Roland patungo sa kanyang dibdib. Iyon ang unang pagkakataon na nagkusa si Roland na yakapin si Nightingale. Si Roland ay naghanda ng maraming nakakaaliw at nakakapanatag na mga salita, ngunit nang dumating ang oras na sabihin ang mga ito, ang mga salita ay biglang tila hindi kailangan. Alam niya na bago dumating ang pag-atake ni Zero sa kanya, handa nang isakripisyo ni Nightingale ang sarili para protektahan siya mula sa mga pag-atake ni Zero. Ano pa ba ang mahihiling niya? Isang taong handang ibigay ang lahat para sa kanya? Maghintay ng kaunti pa, bulong niya, anuman ang hinaharap ay haharapin ito ng magkasama. Dahil doon, ganap na nakahinga si Nightingale, muling naging matatag ang kanyang ekspresyon. Walang paliwanag ang kailangan, at alam nilang dalawa ang ibig sabihin ni Roland. Okay, maghihintay ako, bulong ni Nightingale. Nagsimulang tumulo ang mga luha, ngunit wala ni isang bakas ng kalungkutan sa kanila at sa kanila. Lahat iyon ay kagalakan at kaligayahan. Pagkaalis ni Nightingale, mapayapa na natulog si Roland na aliw sa inisyatiba na ginawa niya sa kanilang relasyon. Gayunpaman, ang pagtulog ay nagpabalik sa kanya sa mundo ng panaginip. This time natuklasan niya ang pagbangon mula sa panaginip ng mundo, na mas nakapagkomplito sa kanya. Minasahe ang bahagyang sakit sa likod ng kanyang ulo, lumabas siya ng kanyang silid at nakasalubong ang batang babaeng may puting buhok na walang iba kundi si Zero, na lumabas sa kusina na may dalang plato. Tumingin si Zero kay Roland na may halong pagsisisi at pag-aalalang pagtatanong. Anong ginagawa niya kahapon? Tiyo pa rin ang tawag sa kanya ni Zero. Nang tawagin ni Roland ang pangalan ni Zero, inilibot ng batang babae ang kanyang mga mata, inilagay ang prutas sa mesa at hinihimok siyang kumain ng almusal. Ang kanyang boses ay malambot at napakabata, ang kanyang kasuotan, isang mapusyaw na asul na damit na parang isang bata na halos hindi tumugma sa imahe ni Zero na pumatay sa kanya ng 5 beses sa larangan ng digmaan sa Seoul. Nalilito kung nasaan siya. Kinuha ni Roland ang fruit knife sa kusina, pinag-iisipan ang susunod niyang gagawin. Naiisip kaya niyang saktan ang babaeng ito? Habang papalapit siya, inangat ni Zero ang kanyang buhok at tinanong si Roland kung ano ang ginawa niya noong nakaraang araw. Iniisip kong nangangaso siya ng mga roaches sa kisame. Gumawa ng dahilan si Roland, sinabing sinusubukan lang niyang linisin ang alikabok. Napanguso si Zero at sinabihan siyang mag-ingat sa susunod na may pag-aalala. Tinanong niya kung maayos na ba ang ulo niya.
Binanggit din ni Zero na siya na ang nag-aasikaso sa lahat ng paglilinis mula nang dumating siya. Napuno ng mga tanong si Roland tungkol sa kung ano ang ibig niyang sabihin mula nang dumating siya, ngunit hindi niya ito tinanong ng malakas. Habang pinagmamasdan ang kanyang nakalilitong kilos, iniunat ni Zero ang kanyang kamay, humihingi ng pera para makabili ng mga pamilihan para sa araw-araw. At binanggit ni Zero na walang laman ang refrigerator at kailangan niyang bumili ng mga groceries. Si Roland ay likas na hinanap ang kanyang sarili, ngunit walang nakitang petaka. Sa isang buntong hininga, si Zero ay nag-isip na ang kanyang tiyuhin ay tiyak na nasira ang kanyang utak, na nakasimangot habang itinuro niya ito sa pangalawang draw bedside the table. Totoo sa kanyang sinabi, nakita ni Roland ang isang lantang wallet doon, na sa pagbukas ay malungkot na naglalaman lamang ng 2 papel de bangko. Humingi si Zero ng 20, ngunit binigyan siya ni Roland ng 50. Tumingin si Zero sa kanya ng kakaiba, pagkatapos ay pinasok ang pera sa kanyang maliit na petaka. Nang mapansin ang isang band-aid na nakabalot sa kanyang daliri, nagtanong si Roland kung ano yun. Ipinagkibit balikat ito ni Zero, ipinaliwanag niyang nahiwa niya ang sarili habang kumukuha ng baso, ang parehong baso mula sa tasa na nabasag ni Roland sa kanyang pagkahulog. Mukhang hindi masyadong naabala si Zero dito, at basta na lang isinuot ang kanyang backpack at tinungo ang school. Naguguluhan si Roland dahil ang mga mag-aaral ay dapat nasa bakasyon sa tag-araw, ngunit binanggit ni Zero na siya ay magtuturo. She cast a maingat sulyap sa kanyang tiyuhin, dagdag pa na ang kanyang tiyuhin nakalimutan ang tungkol dito. Lumingon siya at saka tumalikod, iminumungkahi ni Roland na bibisitahin ang ospital kung nagpapatuloy ang kanyang sakit ng ulo. Mabilis siyang umalis, sumama sa 2 pang babae sa ibaba ng hagdan, nagdadaldalan at nagtatawanan habang nawala na sila sa eskinita. Sinapo ni Roland ang kanyang noo. Ang panaginip na ito ay naging lalong kakaiba. Ang isipin na si Zero bilang magkaibigan ay isang kakaibang pag-unlad. Habang iniisip niyang sundan sila, bigla siyang natigilan. Isang kapansin-pansing babae na mahaba ang buhok, kapareho ng kulay niya na naka-arko ang kilay at may takip sa mata ang naglalakad patungo sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Garcia. Unconsciously gumalaw ang kamay ni Roland patungo sa fruit knife sa kanyang baywang. Gayunpaman, hiniling ni Garcia na umiwas. Nagtataka, nagtanong si Roland kung hindi niya ito nakilala. Malamig na tumawa si Garcia, halatang naiinis sa kombinasyon ng kanyang tank top at underwear, na nagpapahiwatig na dahil lang sa pagpapakulay ni Roland ng kanyang buhok tulad ng sa kanya, ay hindi ibig sabihin na maaari siyang magpanggap na pamilyar sa kanya. Pinagmasdan siya ni Roland, tumabi para palampasin siya at saka sinabing Garcia ang pangalan mo. Nagdilim ang ekspresyon ng babae at bigla siyang sumuntok na tumigil sa harap mismo ng muka ni Roland. Binyantaan niya ito, sinabi kay Roland na kahit hindi niya alam kung paano niya nalaman ang pangalan niya, binalaan niya ito na huwag na siyang abalahin muli. Nang bumalik siya sa kanyang silid at sinara ang kanyang pinto ay gumulong at napansin niya ang silid. Numero 0827. Ilang pinto lang pababa mula sa kanyang silid. Habang nakatingin siya sa koridor, bumungad sa kanya ang malamig na ulap. Nagsimula siyang mag-sprint sa koridor, mabilis na naabot ang apartment number 08 Nagtaka siya kung gaano karaming residente ang nakatira sa apartment building na ito, nakatingin sa itaas, at mas marami pa itong palapag sa itaas. Bigla niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ni Zero sa nag-iisang larangan ng digmaan. Sa paglipas ng mahabang taon, nilamon ko ang libu-libong mandirigma at mangkukulam, kabilang ang isang pambihirang talino. Wala kang pagkakataong manalo laban sa akin. Isang nakakatakot na haka-haka ang nagpabuga kay Roland ng malamig na pawis. Maaaring ang mga naninirahan sa lugar na ito ay ang lahat ng mga natalo sa nag-iisang larangan ng digmaan? At ngayon si Zero din ang naging isa sa kanila. Ang ating pangunahing tauhang, si Roland, isang modernong inhinyero, na sinusubukang niyang ipasok ang kanyang pag-iisip sa isang medieval na mundo na may mahika at mga mangkukulam. Sama-sama, nasaksihan ang kanyang hindi kapani-paniwalang mga tagumpay mula sa pagtatayo at pagreporma sa border town at paggawa ng pinakaunang steam engine, flintlock at revolver hanggang sa pagsulong sa bolt-action rifles, canyon, artilleria at mga barkong pandigma. Ang hangganang bayan na nagtataboy sa mga demonyong hayop, sina Duke Ryan, Timothy at ang simbahan. At huwag nating kalimutan ang pagpapalawak ng kanyang witch harem.